sana yung kukunan ko kanina, itong tulay na to. Ayan oh. Yun pala, sumadsad yata dun sa pinaka itaas ng bundok. Ito yung mga ano, Lodski, yung mga gagawin nilang kalsada. Ayan. Problema, ang laki ng bundok, ang liit ng drone, kaya talagang challenge sa mga maghahanap ng drone. Ay. Pag dire-diretsuhin natin to mga Lodski, papuntang Maoban yan. So mula dito ay 3.7 kilometers na lang papuntang Maoban, yung port ng Maoban. So pupuntahan natin dito mga Lodski yung kalsada ng Maoban na magdudugtong papuntang Atimunan. So ito yon mga Lodski. So yan, sasama daw sa akin si Sir Albert. Pero para sigurado, magtatanong tayo kay ate. Good morning po. Ate, ito yung kalsada na ano, yung ginagawa na magdudugtong papuntang Atimunan. Malayo na po yung nagawa. Sige po. Dire-diretso na po to. Sige po. Thank you. So yun nga, confirm. Ito na pala yun. Kasi dito mula sa Bungad, ang pagkakaalam ko mga Lodski, kasi doon sa kabila ay may elementary school ng Baa, Barangay Baa. So ibig sabihin, mula dito sa may Barangay Baa hanggang doon sa dulo, hindi pa natin alam kung ilang kilometro. Natin kung ilang kilometro na mula dito sa may main highway ng Maoban papunta doon sa dulo. So sige, pupuntahan na namin ni Sir Albert. Sasama na daw siya sa akin. So ayun, dalawa naman kami. Kaya ayun, sana maging maganda yung pag-akyat namin dyan sa unahan. Okay. So dito, parang dito nagsisimula yung construction mga Lodsi. Yun, kinakalkal nila yung bundok. So sabi naman ni ate, medyo malayo-layo na daw din yung sa unahan. So akyatin na lang daw namin. So ito, Barangay Tapukan. So kung doon sa may highway Barangay Baa, oy, dito naman ay Barangay Tapukan. So yun, pangalawang barangay na to siya. Kung naalala nyo mga Lodski, yung pinuntahan natin doon sa Atimunan, ito yung karugtong ng kalsada. Kasi pagdudugtungin to Atimunan, Maoban at saka Real, papuntang General Nakar hanggang Aurora Province. So sana kung matatapos na ito, malaking pakinabang to para sa mga riders. So ayan mga Lodski, pagkatapos ng 2 kilometers na simentadong daan ay ito na yun. Hindi ko alam kung may simentado pa dyan sa unahan, pero ito na yata yung simula nung ginagawang kalsada. Kasi ano na malapad na yun, no? So dire-diretso na lang natin to sa unahan. Titingnan natin kung hanggang saan na ba talaga ang dulo nitong ginagawang kalsadang Maoban to Atimunan. Ayun, mayroon tayong madaanan na isang tulay dito mga Lodski. Bagong-bagong tulay to. Yung sa kabila hindi pa tapos. Malaking ayun, ang laki ng ilog. Ang laki ng ilog. Ayun, ito yung unang tulay
Although madadaanan na siya, pero hindi pa tapos dito sa kabilang gilid. So yun, simentado ulit dito mga Lodski. Ayan, oh. Meron tayong nadaan ng rough road, siguro mga 200 meters. Tapos yung tulay. Tapos ito na naman. Yun, ito malapad na talaga yung kalsada dito, oh. Ito na yun. Yan, ang lapad na, oh. So ayun mga Lodski, pangatlong barangay na ating nadadaanan ay Barangay Alitap dito sa Maoban. So mula doon sa may tulay, tumatakbo na tayo ng more than 2 kilometers. At simento pa rin yung ating madadaanan. Ayan, oh, kung makikita natin dyan sa unahan, almost 3 kilometers tayo. 3 kilometers na yung takbo natin. Ayan, 3 kilometers ay sementado pa rin yung ating madadaanan dito. So ayan, tuloy-tuloy lang natin hanggat makikita natin yung pinakadulo nitong kalsada. After ng 5 kilometers na semento, ayan, ito na yata yung pinakadulo na semento. 5 kilometers mula doon sa may tulay. So medyo mahaba-haba na rin yung semento na nagawa nila dito. So ito na yung simula ng kalsada na yun, puro lupa pa lang to dito, oh. Ayun, so 5 kilometers plus 2 kilometers mula doon sa highway is 7 kilometers. Ito na yung kalsada sa ginagawa dito. Buti naman dito may signal pa ng cellphone. Baka doon sa unahan wala ng signal. Ayan, oh. Binabakbak talaga nila yung bundok dyan, oh. Na, ito na pababa. Buti na lang mga Lodski at tuloy-tuloy yung init ng araw. Kasi kung hindi parang katulad din ito sa Atimunan na madulas-dulas yung kalsada at maputik-putik. Yan, oh, ang kintab ng kalsada, oh. Halatang wala man lang kabato-bato. So pag nabasa yan, siguradong malambot at madulas yan. Yan, kitang-kita dito mga Lodski yung mga bangin na tinitibag, oh. Malayo-layo na rin mga Lodski. Eight kilometers na yung natakbo natin mula doon sa pinaka-highway. Ayan, oh. Ayun mga Lodski, ayan, makikita natin dito yung nakasulat dyan. This is where your taxes go. So Project Quezon Province, DPWS Regional Office Region 4A. So ayun, nung March 2023, parang March 2023 nila sinisimulan to. Ayan, oh. Tapos completion date is October 4, 2023. So sana sa October 4, 2023 ay matatapos na ito. Itong Maoban, Atimunan road project. So titignan natin doon sa unahan mga Lodski, o kung kaya pa ba natin pasokin dyan. Ayan, oh. Ay lumapit sa atin, sila daw po yung contractor dito sa ginagawang kalsada. So ang sabi, bawal daw kami pumasok daw dito. Ang mga taga Barangay Rosario, kasi dyan sa unahan may mga may isang barangay dyan, yung Barangay Rosario. Sinabi naman nung yung mga tao na pwede naman daw pumunta dyan sa may Barangay Rosario. Pero biglang may lumapit sa amin si hindi ko alam kung isa siyang engineer or siya ang sabi niya sa amin ay siya daw ay sila daw yung contractor dito. So pinagbawalan daw kaming dumaan
bawal daw kaming dumaan doon sa lugar na kung saan sila gumagawa. So tinatanong ko din kung yung mga taga Barangay Rosario saan basta dumadaan, dito din naman daw. So yun, parang bigla siyang natauhan at sabi naman niya na o sige, basta wag na lang daw wag na lang daw mag-i-stay ng matagal kung saan sila gumagawa para naman daw sa safety. Ika nga yung sabi niya sa amin. Kaya well, hindi naman kami tatanbay doon sa may tulay. Didiretso kami dito sa may Barangay Rosario. Ayan. So ayan, sabi naman nila na for the safety. So wala tayong magawa. Basta wag na lang daw tayo tumambay doon. At kini-question niya yung pagkuha daw natin ng mga video. At naman kasi government project naman yun, but pinagbawalang kumuha ng mga videos. So yan, ito yung mga Lodski, yung mga gagawin nilang kalsada. Ayan. So kaya ba? Hindi. Andi na lang, paliparan ko na lang ng drone. Oo, dito na lang. Ayan. Medyo paakyat na to. Yan. Ayan. Yun yung motor namin mga Lodski. So susubukan namin kung kayang-kaya pa ba iakyat yung mga motor dito. Although may mga motor naman na dumadaan, yung mga maliliit. Pero yung katulad sa amin, di namin alam kung kakayanin ba namin. Sa tingin mo? Putik na? Sa tabi na ng palayan. Baka hanggang na to. Dito na to ito na yung pinakadulo niya. Kaya pala iniwan nila yung mga motor dito. Ayan mga Lodski. Pero yan yung mga motor nila. Kaya siguro kung hindi maputik. Kasi doon sa itaas daw ay mayroon ng palayan. Kaya siguro hanggang dito na lang kami. Tapos papaliparan na lang natin ng drone mga Lodski. Ayan. Biglang gulat lang talaga kami kanina doon kay hindi ko alam kung si engineer ba yun o kasi ang sabi niya si contractor daw siya. Bawal daw kami dumaan doon. Paano naman yung mga taga Barangay Rosario, saan sila dumadaan? Pagbabawalan yan dumaan doon sa may tulay. Yan, paliparan na lang namin ng drone dito para makikita kung ano yung pwedeng makita doon sa pinakaitaas. A few moments later. So ayun mga Lodski, sa kasamaang palad nadisgrasya yung drone natin. Hindi ko alam kung saan tumama, pero hindi ko yata na control. Umabot yata siya doon sa kabilang bundok, patawid dyan sa ilog. Malaking problema. So ngayon pupuntahan namin doon sa kabila, baka kaya pa namin hanapin yung drone doon sa kabilang bundok. Ay, sayang. So yun, puntahan namin doon sa kabila mga Lodski. Ay, napabilis kasi yung atras ko, kaya tumama siya doon. Although dito sa mga puno ng niyog hindi naman siya aabot kasi mas mataas siya, pero yung pag-atras niya hanggang doon pala sa may hanggang doon sa may tawag nito, dyan sa may bundok. Bali ito sana yung kukunan ko kanina, itong tulay na to. Ayan yun pala, sumadsad yata dun sa pinaka itaas ng bundok. Kaya ay sayang kung hindi namin ma-retrieve yun, hindi namin mahanap yung drone na yun. Ay nako,
Tay, good morning. Eko. Oops. Yeah. Ilog na puno der, no? Mari ko yung puno na yun. Mataas niya. Ha? Ayan, no? Hindi yan kaya yon. Bilog yung dahon yan, no? Punta muna tayo dun sa ano, bahay oh. No? Pwede yata makikain doon. Ay, makiinom. Paalam muna tayo dun. May tindahan kaya dyan? Tindahan na tayo. Tindahan. Sige, tara. Ano yata yun? Ay, Tara. barak. Hindi ko na alam kung may nagtitinda. Parang nahihina ako doon sa ano. So, ayun, nandito kami sa bundok mga Lodski. Sinusubukan namin makita pa yung drone natin. Ayun. Buti na lang nandito sila kuya. Tinulungan tayong hanapin yung drone natin. Kasi ang lipad ko kasi doon, andito na tayo sa may bundok. Ang lipad natin, mas mataas pa siya dyan sa puno ng niyog. Yan, mas mataas pa siya dyan. So, puti po, puti. So, umakyat kami dito sa may bundok para nagbabaka sakali na makita pa namin yung drone. Yeah, buti na lang yung sila kuya. Tinulungan nila tayo dito maghanap. Kaso ang problema, ang laki ng bundok, ang liit ng drone. Kaya talagang challenge sa mga maghahanap ng drone. Ay, sobrang sakit. Sakit sa dibdib. Ang dami kong mga nakukuhang mga aerial footage or yung mga video doon sa dinaanan namin na resort kanina. Tapos yung mga dinaanan namin, yung sa gilid ng Mount Banahaw, nakakuha din kami doon. So, di ko alam kung laking panghihinayang kung hindi makikita yun. So sana makikita namin yun. Kaso, ang laki nitong bundok. Ayan. Yung sa baba dyan, ilog na yan. Oh. Yan. Yan, ilog na yan dyan sa baba mga Lodski. Oh. Ayan. So, ayun. Wala talaga tayong swerte mga Lodski. Ay, ang sakit ng aking loob. Hindi talaga namin nakikita yung drone. Pero sabi naman nung mga gumagawa dito sa tulay, pag may bakante daw silang oras ay subukan nilang hahanap-hanapin. Kasi parang duda ako dito lang malapit sa yun na sumasaya dito sa mga puno na yan. Dito na area lang yun. Kasi nakaharap siya doon. So nung pahabang paatras siya dito, so doon siya nadidisgrasya. So ayan mga Lodski, oh. Pagkatawid pala nitong tulay na yan ay Barangay Rosario na siya. So yung Barangay Rosario dati daw pag pumupunta sila dito sa Mauban ay tumatawid sila gamit yung bangka. So malaking tulong para sa kanila yung tulay na yan pag natapos na. Kahit hindi pa natatapos ngayon at nadadaanan pa, ang laki ng tulong na sa mga taga Barangay Rosario dito sa Mauban, Quezon. So ngayon ang pupuntahan ng mga Lodski kung saan kami magpapalipas ng gabi ay dito sa may anong pangalan yung resort? Butas-Butas Cave. Butas-Butas Cave and Resort. Yun yung doon kami magpapalipas ng gabi. Magtatayo na lang kami ng tent. Tapos yun, kinabukasan di pa namin alam kung ano yung sunod namin na destinasyon. Kasi ang iniisip namin yung drone.
Ay nako, parang nawawala yung isang buong araw ko. Ay, so ganun na naman ulit ang uy, yung bag ko pala nakabitay pa sa top box ko. Sa mamaya na natin ilagay sa top box pagka lagpas natin dito. Okay. Buti na lang yung mga gumagawa doon sa tulay ay inaasikaso tayo. Tinutulungan tayong hanapin yung drone natin, kaso hindi talaga makikita. Tanaw na pala dito yung dagat mga Lotski. O yun o, yung dagat ng Mauban. So ayun mga Lotski, andito tayo sa may Mauban, Quezon Province. So mula dito mga Lotski, 17 kilometers papuntang Butas-Butas Cave or yung Butas-Butas Resort, kung saan kami mag-overnight. Tapos magpapagas muna kami dito, tapos maghahanap kami ng makakainan. Medyo gutom na rin kami. Ayan. So pagas muna kami dito. Ay, saan kaya maganda kumain? Alam, ganda dyan oh. Ang daming mga mga bangka, malalaki at maliliit na bangka. Pero yung isip ko nandoon pa rin sa drone kong nawawala. Ay nako, charge to experience. Ano kaya to? Simbahan. So parang yun yata yung katedral ng Mauban. Malaki ng katedral dito sa Mauban. So dadaan muna tayo ng Mauban Port mga Lotski, at para bumili ng aming mauulam at makakain mamayang gabi. Maraming laki naman itong truck na to, ang hirap mag-overtake. Ang late kasi ng kalsada ng at saka may mga kasalubong pa. Marunong ka bang magbomba? Bomba ka din. Yeah. Oh. Sticker? Oh, meron. Sige. Oh, wait lang. Bibigyan ko kayo tatlo. Ito si Kuya. Sticker! Kuya, dalawa. Kuya, dalawa. Mainit. Baka mapasok kayo dyan. Dalawa, Kuya. Dalawa. Ito si Kuya, oh. Ako yan. Oh. Kuya. Ako yan. Okay na. Sige. Tuwa si Titom. Tuwa siya sa bomba. Wala namang may bomba si 03. Nakakatuwa din yung mga bata no. Oh. Ayun, meron ka na. Meron ka na rin. Ayun, nasa ano siya, oh. Kuya ako rin. Bibigyan ko pa yung kuya. Share ko po. Meron ka na eh. Boss, thank you Thank you, boss. Bibigyan ko yung kuya ko. Sige okay. Sige, bomba mo. Meron sana sir, kasi baka mabuking kami.
thank you ah. Sir, thank you. Ayan, dandahanin na lang natin mga Lodski. Ayan, naglan tayong dumulas. Ito yung kalsada mga Lodski na ano, sabi nila mga tao lang daw ang makakadaanan.